basahin po natin ang salita ng Diyos. Ang sabi po sa Isaiah 14, kalimang bagay, huwag kang hili sa nakaraan. Ito may ginagawa akong isang bagong bagay ngayon. Ito'y lumilitaw. Hindi mo ba nakikita? Magawa ko ng lansangan at mga batis. Praise God. Doon po na ang Panginoon ay may laging bagong bagay po sa buhay po natin. Amen. Praise God. Kung wala pong bagong taon, siguro kung tuloy-tuloy ang inog ng mundo o ng, di ba, ng date, ng kalendaryo, paano na lang kaya tayo, no? So, kaya, bigyan natin ng Panginoon at pasalamatan natin siya dahil merong New Year. Meron ito, may ginagawang isang bagong bagay. Amen? So, ngayon sa taong ito, sa bagong taon, may gagawin ng Diyos. Amen? Bagong bagay sa buhay mo, ngayon ay lumilitaw, sabi niya, no? Sa salita ng Panginoon. Hindi mo ba nakikita? So, kailangan po imulat po natin ang ating amen? At nakita po natin yung mabuting bagay, yung magandang bagay na gagawin ng Diyos sa atin. Amen? Praise God. So, ang pakinggan po natin ang salita ng Panginoon, hindi po yung mga masasamang mga hula, kung hindi yung salita po ng Panginoon, yung boses ng Diyos ang siyang ating pakinggan. Amen? Kaya purihin natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Sige po, magpasalamat ka sa Panginoon sa lahat ng bagay na ginawa niya sa buhay mo sa loob ng isang taon. Dakilang Diyos, kami ay nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo, Panginoon. Kami, Lord God, ay nagagalak. Lord, na binigyan mo kami ng panibagong taon, O Diyos, sa aming buhay. Lord, salamat sa iyo sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Anuman, Lord, mga challenges, anuman mga problema na aming naraanan, Panginoon, ikaw, O Diyos, ay naroon. Kinalinga mo kami at binigyan mo kami ng tagumpay. Salamat, O Diyos. Ikaw, Lord, ang aming kalakasan, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa. Lord, higit kailanman, Panginoon, nariyan ka, O Diyos, at tunay na kinakalinga mo kami, Panginoon. Salamat, O Diyos, that we belong to you, O Lord God. Thank you, Lord God, for your divine protection. Thank you, Lord God, for giving us life, Panginoon, and a strong faith that we may continue, Lord God, to walk in your precepts, Lord God, to walk in your ways, Lord God. Lord, as we enter this new year, let us all, Panginoon, see the wondrous things, Panginoon, that you prepared for us, Lord God. Lord, we will forget the past, Panginoon, Lord, and we will see, Panginoon, and we will look, God, unto you, Lord God, the author and finisher of our faith, Lord God. We will look to the wonderful things that you prepared for us this new year, Panginoon. And whatever it takes, Lord God, Lord, we will be strong in our faith, Lord God, for we know, Lord God, we are yours, Lord God. We are an overcomer, Panginoon. Thank you, Lord God, for this night. Lord, we pray, oh Lord God, as we end this year, let us all, Panginoon, hear the message that you have for us. Open our hearts, our mind, our understanding, Panginoon, that we may perceive the things, oh Lord God, and listen to your voice, to your word, Panginoon, that you prepared for us this evening. Lord, let your mighty anointing be upon our pastor, Panginoon. Lord, you are a messenger to speak, Lord God, your message to us. Thank you, Lord God, and as we worship and honor you, O Lord God, let us give the highest praise that we can ever give, O Lord God. Thank you, Jesus. Lord, let your name be glorified, O Lord God. Let your name be praised. In the mighty name of Jesus, we pray. Everybody say, Amen.
Sige po, palakpakan natin si Lord. Come on, church. He is good. Come on, church. Palakpakan para kayo yun. Come on. Come on, church. Sige na. Come on. Let us welcome the Holy Spirit. Come on, church. Clap your hands for Jesus. Jesus is real. Jesus is moving over there. Come on. Come on, church. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, come on. Hallelujah. Dakila ang ating Panginoon, amen? Since God has been so good and He is faithful, dapat yung palakpak natin mas malakas pa sa pagputok sa labas, amen? Because it is for the Lord, right? Kaya if you want to shout, ano mo isisigaw ng Lord? Pwede ka lang sabihin, Lord, Happy New Year! I am happy because I am blessed because you are with me, amen? Kaya mas malakas sa palakpak pa. Hallelujah! Thank you, Lord! Tutuloy ka sa labang Lord dahil mga buti mo at ikaw ang Ama. Hindi lang biyaya, kundi nilalaya, mula sa bihag ng kasalanan. Tinatawag, pinagpala ng lubusan. Di napipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus na kinakatotoo. Ang lahat ay sasaya. Jesus na tutuloy. Ang lahat ay nagsasabi. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lang ang Panginoon. Hey, hey! Hindi malaya, mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawa, pinabawa, pinagpala ng di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus
Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Jesus. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Habang buhay, mamahalin ka namin, Panginoon. At habang buhay, maglilingkod kami sa iyo. Come on, church, come on, for Jesus. Come on. Yung pangalaman mo, mahal ka, Jesus. Kaya sabihin, pangako natin kay Jesus. Ito ka lang ito. Amen. Habang buhay, pagpurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Naman sintan mo lang. Habang buhay, pagpupulihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo, iaalala.
kami sa iyo, Panginoon. At ang aming buhay, iaalay namin sa iyo. Araw-araw. Salamat, salamat, Ama. Sa kabutihan mo, sa katapatan mo, Panginoon, sa buhay namin. Iiwanan namin na lahat. Itong taon na to, kung naghagalak ng buburi, sumasamba sa iyo, Panginoon. Ikaw ay mabuti sa aming buwan mula noon hanggang ngayon. Tapat ka, Panginoon. Dinadanga sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalamitan, ang iyong nalwalhati. Kapilang mo'y pinapabantayan.
Jesus sa'yo Itataas ang aking tingin, itatangas sa buhay ko'y tanging Come on, church. Worship the Lord with all your heart. Come on, sing it. Pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka. Yes, Lord. Hindi ba sa kalalitan ang iyong gawa at tira? Dakilan mo, ikakapagkaya. Oh, Jesus, sa'yo ang kapulihan. Dakilan mo'y di makakaya. Pupuri ka. Come on, church, raise your hand for Jesus. Come on, sing it. Dahil ikaw, oh, ibigay sa kalalitan ang iyong kalwalhatian. Dakilan mo'y ikakapagkaya. Come on, church, raise your hand. Pupuri ka. Pupuri ka sa akin. Tataas ang aking. Come on. Dahil ikaw, oh Diyos, lilipas sa kalalitan ang iyong kalwalhatian. Dakilan mo'y
kakayahan mo'y di mapapantayan. Jesus, ika'y kapal, O Jesus. Panginoon, salamat, Anak, sa iyong kabutihan, pagmahal sa aming buhay, Lord. Kami po'y maglilingkod, mamahalin ka, Panginoon, ng buong puso. At Lord, kasama ka namin this coming 2026 of time. Salamat, Anak. Thank you. We honor you, glorify you, Anak. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, come on, clap your hands to us. Magsasabi naman sa katabi ko, Happy New Year. God bless po. Sige po. Sarap po magpuri kay Lord. Pasok yung taon. Yes, may party, pero mas masarap sa presence ni Lord. Amen? Kanina iniisip ko, cancel mo na lang kaya, Lord. Sabi ko, kasi mga busy sila. Sabi ko, nagpe-prepare. Amen? Pero praise God, nandito ba si Ate Justin? Oh, hallelujah. Amen. Alam niyo po, yung message natin this evening, napakaganda kasi for the past few days, I'm attending online doon sa Leadership Summit kung saan po kami nag-training kung paano mag-preach and all. And I believe yung message po natin tonight will prepare us kung paano po talaga natin ma-receive yung blessing ni Lord for the year 2026. Amen po? Excited po ba kayo doon? Amen. Meron pong nakalaan na great blessing ng Panginoon sa atin for the year 2026. Ang tanong lang is, handa ka ba? Yan, pakitanong mga sa katabi mo, handa ka ba? Yan, handa ka na ba? Amen. So, tignan po natin yung storya sa John chapter 21. Ito po yung tagpo na nag-resurrect na si Jesus and binibisita niya yung kanyang mga disciples. This is the third time na nagpakita siya sa kanyang mga disipulo. And this time, on this John chapter 21, no, sa tagpo na ito, i-restore niya si Peter. Di ba po kung maalala natin, tinatuwa ni Peter si Jesus ng 3 beses. Nung ipapako na siya, dadalhin na siya para ipako sa krus, merong nagtanong sa kanya na 3 instances kung kilala niya ba si Jesus or kasama niya. At 3 beses niyang dinenay. So pagkatapos ng tagpo na yon, dahil namatay si Jesus at hindi pa nila alam na siya ay nabuhay muli, nagbalik sila sa kanilang old profession or old life. No, kung matatandaan po natin, sila yung mga unang disipulo na tinawag ni Jesus, no, na mangingisda sila. So since namatay na ang kanilang guro, ang kanilang master, bumalik po sila sa kanilang old profession or old career. Okay, nakakasunod po. So tingnan po natin sa verse 1. Sabi nga niyan, after these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. And in this way, he showed himself. Ganito niya pinakita yung kanyang sarili. Si Simon Peter, Thomas,
called the twin, and Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and the two others of his disciples were together. Okay? So, 7 po sila. Okay? Wala yung 4. So, sabi dito, bakit 4? Kasi 11 na lang sila. Nagbigti na si Judas dito. Okay? Kaya 11 na lang sila. Okay? So, 7 magkakasama. And then, nagpakita si Jesus. And then, sabi ni Pedro, I'm going to fish. No, I'm going fishing. And then, sabi nung 6, we are going with you also. No, sasama kami. They went out and immediately got into the boat. And at that night, they caught nothing. Pakisabi sa katabi mo, nothing. Nothing. 0. Okay? 0. Magdamag silang ng isda, pero 0. Kopya. Okay? Walang nahuli. But when the morning had now come, Jesus stood on the shore. Inaantay sila ni Lord doon sa dalampasigan. Yet, the disciples did not know that it was Jesus. No? So, hindi mo nila nabukahan si Jesus for some reason. And then Jesus said to them, children, mga anak, have you any food? No? Sabi nila, no. Kumain na ba kayo? Sabi nila, hindi pa po. And he said to them, cast the net on the right side of the boat, and you will find some. Okay? Nakahuli ba kayo ng mga isda? Nakahanap ba kayo ng makakain? Okay? So, doon sa dalampasigan, sabi niya, cast your net on the right side. Amen? So, they cast, sumunod sila, and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish. Therefore, that disciple whom Jesus loved, ito si John, si John the Beloved. Siya yung mahilig humiga sa dibdib ng ating Panginoong Jesus, kaya tawag sa kanya, the disciple whom Jesus loved. So si John the Beloved yun. It is the Lord, sabi niya. No? Na-recognize niya that yun si Jesus. After nilang ibaba yung net on the right side at makahuli ng maraming isda. Amen? Nakakasunod po sa storya? Now, when Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment kasi nandun siya sa medyo sa tubig kasi nanguhuli nga siya ng isda. No? And plunged into the sea. But the other disciples came in the little boat, no, dragging the net with fish. Then, as soon as they had come to the land, they saw a fire of coals there, and fish laid on it, and bread. Jesus said to them, bring some of the fish which you have just caught. And ito po yung focus ng ating pag-aaral sa verse 11. Sabi ganyan, Simon Peter went out and dragged the net to the land, full of large fish, 153. And although there were so many, and the net was not broken. Jesus said to them, come and eat breakfast. Yet none of the disciples dared ask him, who are you? Knowing that it was the Lord. Jesus then came and took the bread and gave it to them, and likewise the fish. This is the third time Jesus showed himself to his disciples after he was raised from the dead. Let's pray. Father, thank you for your word tonight na mag-encourage, magpapalakas sa amin. Lord, I pray that everyone will receive the personal message na meron ka po para sa kanila. Lord, I pray that you will touch everyone's heart and mind na hindi lamang po information ang ating ma-receive tonight, but yung transformation, yung impartation na galing po sa banal na Espiritu. Holy Spirit, continue to lead us and guide us. Give us a listening ear and give us, Lord, open mind and yung aming spiritual eyes, Lord. Natanggalin mo yung mga nakabalakid so that we will see more of you, Lord, in our lives. Maraming salamat po for your wonderful message to all of us at the start of this year 2026. We glorify you, we magnify you, and we love you, and we praise you in Jesus' name. Amen and amen. Alam niyo po, yung himala
doon sa John chapter 21 is hindi lang yung isda. Okay? Pero sinabi dito, di ba, from zero, nakahuli sila ng 153 na malalaking isda. Ang sabi nila, tilapia daw. Hindi. No? But there are big fishes na kanilang nahuli. So from zero, they had 153. Madalas mapapakinggan natin that that was the miracle, which is totoo naman because nasa malapit na lang sila ng Pampang eh. No? And then inulog lang nila on the right side at nakahuli sila. Amen po? Pero hindi mo natin na masyadong napapansin was the second sentence or second part of that sentence na sinabi, although there were so many, the net was not broken. Sabi, although there were so many, the net was not broken. Amen? That was the second miracle. Bakit hindi napunit yung lambat sa laki at dami ng mga isda na nakuha nila? No, so that was the second miracle. Pwede mo sabihin sa katabi mo, kailangan mo ang Diyos. Amen? Sa darating na 2026, ito po yung ating reminder. Kailangan mo ang Diyos. Amen? Amen po? Kailangan mo ang Diyos. Amen po? So, tayo po ngayon na nagpunta sa lugar na ito, meron po tayong daladalang panalangin, daladalang adhikain or goal in our lives. No, yung, di ba, we are so excited kapag magbubukas ang bagong taon because we know meron po tayong bagong simula. Tama ba? Pero, ganito po yung gusto kong itanong sa atin. Kapag ba sinagot ni Lord yung panalangin mo, ready ka ba? Handa ka ba? Di ba kanina, 0. Tapos binigay 153 na malalaking isda. Ang tanong, kapatid, ready ka ba sa pinapanalangin mo kay Lord? Kasi dun sa second miracle, the net, although sabi niya, there were so many, the net was not broken. Kapatid, naniniwala po ako na nire-ready po tayo ng Lord doon sa bigat ng blessing na ibibigay niya sa atin. Amen? Imagine this. Kung binigyan ka ng bahay ng Lord na hindi ka handa, tapos maririmata, ano yung mapipil mo? Diba? Parang malulungkot ka na nandyan na tapos mawawala pa. What if binigyan ka ng Lord, di ba kasi pinagpipray mo, magkaroon ka ng bahay, magkaroon ka ng sasakyan. What if binigay ng Lord yung sasakyan na pinagpipray mo, pero 3 months mo lang nagamit kasi nahila ng bangko, kasi hindi ka ready. Amen? O what if nagpipray ka ng asawa sa Lord, pero 1 year pa lang, hiwalay na kayo, kasi hindi ka ready sa pinasok mo. Diba? Na kanina, ay kagabi, pinapanood ko yung kasal ni Carla Beliana. Na, diba? Kinasal sila ng October 2021, January 2022, 3 months lang, hiwalay na. Amen? Kaya po alam ko na si Lord, ito po yung message na for us tonight. Kasi gusto niya tayong i-ready doon sa mga greater blessing na ipagkakaloob niya sa atin. Amen? And imagine, no? Tayo, na nag-pray tayo na maraming maligtas sa Lord dito sa church na ito, through this agent, through this church. What if binigyan tayo ng 1,000? 500? O 200 people na lang. And then we are not ready to cater them, to care for them, or to really manage the people and help them. Di ba lungkot? Yung parang 200, 500 na kayo, tapos maano mo, 10, 50 na naman, 20 na naman kayo. Amen? Hindi mo ba yung feeling of regret
no, sabi ko nga, is one of the greatest emotion na napakasakit. Yung panghihinayang, di ba? Yung pagsisisi, sana ginawa ko to, sana. No? Kaya I believe, no, yung dun sa second miracle na sabi ganyan ni doon sa verse 11 is that the net was not broken. It's because meron pong paghahanda. Amen. Na ginawa. Amen po ba? Mga kapatid, baka po meron tayong mga pinanalangin ngayong taon na hindi po natupad, hindi natin natanggap ang kasagutan. Maybe this is the answer to that. Handa ka na. Doon sa pinapanalangin mo. Amen? Amen po. Nakakasunod po ba? No? So that was John chapter 21. Ngayon, meron lamang po akong tatlong point na i-emphasize sa atin ngayong gabi ito. Okay? No? So, kung makita natin doon sa John chapter 21, doon sa story na yon, wala pong problema sa isda. Tama? Kasi pinrovide ni Lord ng isda eh. Amen? Madalas pala, ang nagiging problema is yung lambat. Amen? Kasi, sabi ko nga, kung ikaw, no, kung ikaw yung picture ng lambat, okay, ibubuhos sa'yo ni Lord ngayon yung masaganang pagpapala na pinihiling mo, pinagpipray mo. Hindi lamang po pera, no, but also yung in terms of our relationship, in terms of physical, emotional well-being natin. Amen? Ang lagi po natin titignan is, handa po ba tayo? Amen? So, let me go to point number 1. Okay. Nakakasunod pa po ba? Amen? So, point number 1. If we want to really experience yung overflow sa buhay po natin, overflowing blessing of God, the peace, the joy, the love, no, galing sa Panginoon. Ang sabi kong ganyan, we must build our capacity to connect. Okay. Ano pong ibig sabihin nito? Mga kapatid, madalas, blessing of God is heavy. Bakit? It comes with a responsibility. Amen? Blessing ang matawag ng Panginoon. Okay? Maging leader ka, maging pastor ka, maging nanay ka. No, you are a leader when you are a parent. Pero, it comes with a great responsibility. Amen? Amen po. Kaya, ang gusto po ng Panginoon sa atin ngayon, mag-build po tayo ng ating mga connection. What do you mean, Ate Wilma? You cannot do it alone. No? In the year 2026, kung may asawa ka, kailangan mas tight, mas meron po tayong teamwork. Amen? Kung kayo ay merong mga kapamilya, no? Kumbaga mas makipag-cooperate, mas makikonnect po tayo with our family. Alam niyo po sa panahon natin ngayon, dahil meron ng cellphone, ang mga tao napakayayaman. Meron mga sarili-sariling mundo. Amen? Di ba? Nakabili sila ng sarili nilang planeta. No? Kaya this year, 2026, mga kapatid, if we want to achieve something greater, no? Kagaya ni Peter, nung siya ay nangisda, hindi lang siya mag-isa, meron siyang kasamang 6 pa na tao. Amen? So, kung ikaw meron kang anak, may asawa ka, kung ikaw ay leader, meron kang mga kasamang co-leaders, kung ikaw ay nagtatrabaho, no? Sabi nga nila, learn to be a team mate. Amen? Madalas, magaling tayong magtrabaho pag tayo ay mag-isa. Pero, hanggang saan ka lang aabot kung ikaw ay mag-isa? Pero kung ikaw ay merong kasama, ka-team, tama po? Mas malayo ang iyong mararating. Amen? Kaya nga po, sabi ganyan, merong mga taong nagpipray na, Lord, gamitin niyo po ako. Sino naman nagpray ng gano'n? Lord, gamitin niyo po yung buhay ko. Lord, gamitin mo ako.
Pero kapatid, kung ayaw mong makisama, di ba? Makiconnect, makipag-team sa iba, hindi ka laging, o hindi ka magiging kagamit-gamit sa Panginoon. Amen? Dahil po ang pagsiserve, no? Kayong mag-asawa, you are serving your children, kayong mga anak, you are also serving your family, your parents. Tayo po na nandito, we are serving different audiences. Amen? Pero, kung hindi mo tayo marunong makipag-team, makisama, hindi mo tayo magwawagi pagdating sa ministry. Amen? Dahil po ang design ng Diyos is pinagsama-sama niya tayo. Amen po ba? Bilang pamilya so that we can fulfill something great. Amen. Kaya po ngayong year 2026, kapatid, sino ang kasama mo? Meron ka mga goals. Kung mag-asawa kayo, o magkapamilya kayo, kung if you will work together, mas mabilis niyong ma-achieve yung dapat niyong ma-achieve. Amen? Madalas nilalagay po ng kaaway sa atin, yung akala mo kaaway mo, yung kasama mo. Pero in fact is, yan ang kakampi mo. Amen? Kanina narinig ko si Tony Gonzaga, sabi ko ganyan, marriage is a union of two forgivers. Okay? Nagets niyo po yun? Marriage is a union of two forgivers. Kung hindi mapagpatawad ang magka-partner, mag-asawa, wala na pong marriage. Amen? Kaya nga po tayo na magkakapamilya, no? Even in the church, kung hindi ka marunong makisama, makiconnect, at hindi ka forgiver, ay matagal na kang may bating Kenny. Bakit? Dahil mga tao po yung mga nandito, ma-offend at ma-offend ka sa kanila kung sila ay papansinin mo. Tama po? Minsan wala naman sinasabi, nakita mo pala yung mukha, na-offend ka na. Ka-offend yung itsura. Joke lang po. Amen? Nakakasunod po. No? From zero to overflow, kailangan mo nang mag-build ng connection, kapatid. Amen? Alam niyo po, nire-remind po tayo ng Panginoon ngayon na matatapos ang taon, magbubukas ang panibagong taon, yung kailangan mag-heal ka. Baka yung bigat mo at unforgiveness, dala-dala mo pa hanggang next year. Sinasabi po ng Panginoon sa atin ngayon, heal well. Magpahilom po tayo sa Panginoon. Amen? Kasi if we want to do something great next year, pag meron kang dala-dala, kapatid, magpapabagal yan ng growth mo. Amen po? Magpapabagal yan ng growth mo. No? As a person, no? As a child of God. Amen? Kaya kapatid, sabi ganyan, no? Ito naman mga application. Kung mahina ka into some areas ng buhay mo, binigyan ka ng kasama para yun yung magpuno. Amen? Doon sa kulang mo. No? Sa buhay mo. Pansinin mo kayong magkakapatid in the family. Iba-iba kayo ng giftings. Tama po? Merong magaling sa tinatawag na street smart, merong magaling sa academic, merong magaling sa art, no? So, tayo pong lahat ay binayaan ng Diyos ng iba't ibang talento and gift and skill that we can use para po hindi mag-compete sa bawat isa, kung hindi mag-complement. Amen? Magko-complement dapat, hindi yung, may mas magaling po kaya ako. Ay, mas favorite na ako. Amen? This year, 2026, kapatid, do not burn bridges. Instead, connect that bridge. Amen? Putang kaya kita mo ganyo, aside kitang mag-greet ng Happy New Year, why not say thank you and sorry, amen, for everything. I appreciate you, what yung managawa. I'm sorry. Amen? Because sometimes, yun lang yung kailangan marinig po ng tao. Amen? A thank you and a sorry. Amen? And sometimes, yun lang po yung kailangan para mag-heal din tayo. You say thank you and sorry.
Amen. Happy New Year. Thank you. Sorry, I love you. Amen. So, kapatid, sino ang kasama mo na mag-encourage sa atin by next year? Sino? No, napakapalad po natin kapag meron talaga tayong mga kaibigan, kapatiran na talagang nagmamalasakit sa atin. Amen? Kaya kapatid, if we want to build something, no, if we want to have that overflow sa ating buhay, we must build our capacity to connect. Amen? Hindi na lamang yung gusto natin na tao ang kakausapin natin. Amen? Mas lalawakan po natin. Amen? And then point number 2, we must build our capacity to carry. So, di ba po yung net, hindi siya na-broke even though napakalalaking isda nung napunta doon. Amen? O kineri niya. So, ganun din po sa atin. Kapatid, if we want to go further in life, hindi po tayo pwedeng manatili na ganyan na lang. Make a commitment today that year 2026, kung saan ka mahina, doon ka mag-aral ka. Amen? E po pwedeng manatili tayo on our own level. Amen? Bilang nanay at tatay, bilang mga anak, estudyante, workers, and even businessmen, we cannot afford to remain on our level. Amen? Kailangan po i-build natin yung capacity natin to carry. Amen? What I'm trying to say is, kung mahina ka, mag-aral ka. Kasi yung problema mo na hindi mo na-solusyonan this year, 2025, kung hindi ka mag-upgrade ng knowledge, ng skill, ng ability mo, yan pa din ang problema mo. Parang exam, mga kapatid. Hanggat hindi mo napapasa, hindi ka mag-move on. Amen? Di ba? Yung elementary, hindi ka pwedeng agad mag-jump, na college ka agad. Meron siyang per level. Amen? Kailangan, step by step, mapasa mo. Amen? Yung mga exam na nandoon. Tama po ba? Amen? Kaya kapatid, we must build our capacity to carry. Another application of this is, kung halimbawa isa kang leader, nanay, tatay, mga pastor, mga cell leader, kailangan daw po marunong tayong mag-delegate. Di ba po as a parent, gusto natin talaga i-provide lahat sa ating mga anak. Up to the point na parang kahit adult na sila, nabibigay pa rin natin sila. Amen? Yung parang konti na lang pasubuanan mo pero high school na eh. No? Kailangan marunong din po pala tayong mag-delegate sa kanila. Kasi in that way, we are expanding our capacity. What do you mean, Ate Wilma? Okay? So, imbis na isa lang ang ma-accomplish, because dinelegate mo yung power mo sa kanya, the authority na ito gawin mo, inaalaw kita na gawin mo to, okay? Binibigay ko sa iyo itong task na to, mas marami po tayong ma-accomplish. Tama po ba? Amen? Hindi po kabawasan sa atin, o hindi tayo parang nag-a-abuse sa kanila when we delegate something to them. Amen? No, yung mga anak mo, ba, nanay, tatay, kung ikaw lahat ang gagawa niyan, may buring mapanuwasan pinggan, may buring makaninigawan, mabiyasa at the same time, all the burdens ay nasa atin. Amen po? So, if we want na mas marami tayong ma-accomplish this year, 2026, kailangan marunong po tayong mag-dedicate. Kailangan po tayong mag-trust din sa iba. Amen? You know, in the church, nag-planning po kami. Ang church po natin, meron kanya-kanyang department heads and even officers in charge in every ministry. Kasi ayaw po natin na suluhin yung authority na bawat kimot doon, igang mag-decide. Amen? Kailangan makadelegate siya yung authority so that at yung certain level
kumbaga wiggle room na makagalaw yung mga tao in our ministry so that mas marami po tayong ma-accomplish. Amen? So, isipin mo sa buhay mo, ano yung mga bagay na dapat ginagawa na rin ng iba na ikaw pa rin ang gumagawa. Amen? Kasi po, without the increase of capacity to carry, hindi po natin mamamanage yung mga ibibigay ng Diyos sa atin. Di ba po merong verse sa Bible, sabi, if you can be trusted with little, mas pagkakatiwalaan ka ng malaki. Amen? Kaya kapatid, this year 2026, kung tapat ka na sa responsibility mo ngayon, mas maging tapat ka so that in the year 2026, mas malaki yung pagkakatiwala ng Lord sa iyo. Amen? Kasi po yung every blessing, sabi mo nga, is a responsibility. Binigyan ka ng sasakyan, that's a responsibility. Pa-car wash me, pa-maintain me, diba? I-secure me. Amen po? Binigyan ka ng tao, that's a responsibility. Binigyan ka ng anak, that's a responsibility. Amen? Binigyan ka ng mas higher position. Diba? Binigyan ka ng increase, that's another responsibility. Kaya kapatid, if we want to receive overflow from the Lord, make sure nag-grow po tayo. Make sure nag-i-increase ang capacity po natin to carry that blessing. Amen? And then last is, build your capacity through Christ. Ito po, I think, is the greatest secret. Kung gusto po natin ng greater capacity na mag-expand po tayo, no? Sabi ganyan, you must build your capacity through Christ. No? Kung babalikan po natin yung kwento, pagdating po nila sa Pampang, di ba, nandun na po si Lord, naka-abang na siya, no? Meron na pong apoy, meron ng isda, meron ng tinapay, no? So, kung titignan po natin, before po tayo pagtrabahuin ng Lord into something, into a task, into a mission, no? In the church, in our family, meron na pong nakahanda mo ng tinapay at isda. Papakainin ka muna ni Lord. Amen? Kasi po kung tayo, we are weak physically and spiritually, paano po tayo makakapag-perform? Amen? Naranasan niyo na po yung mag-burnout kayo. Yung ikaw mismo, you are so empty, you are so dry. Wala kang maibuga. Amen? Itong bala mo, you are like meron kang gear na ating kalawang. Pipilitan mong dumurot, pero kasi you are so dry. Itong maglabutok na eh. Amen po? That's a picture of that. Na kapag ikaw mismo, hindi ka nag-overflow doon sa love and presence ni Lord, wala kang nabugawin na, diba? Amen po? Kaya the secret in any service that we can provide to our family, to our children, to our husband and even wife, is yung pong ating intimacy sa Lord. Amen? We cannot love other people, we cannot serve them, no? And even yung mga goal mo, you will not be inspired, motivated to achieve those kung ikaw po ay hindi well-fed. Ikaw mismo, wala kang laman. Amen? Kaya if we want to achieve something great, ito po yung secret. Our intimacy with God. Amen? Kagaya ni Martha, di ba, and Mary. Si Martha, busy-busy siya sa pagsiserve. Diba? Pero si Mary, nakaupo lang siya doon sa paanan ni Jesus. Listening to Jesus and just experiencing the presence of God. And then sabi niya, nagalit siya, Lord, bakit hindi niyo naman po sabihan yung kapatid ko na tulungan niya ako? Kasi busy-busy siya, merong bisita, no? Gumagawa siya ng mga gawaing bahay. Alam niyo kung ano sabi ni Lord? Pabran niya, she found something more important than those tasks. And that is to be with me.
Amen? Kaya kapatid, alam ko, marami tayo siguro New Year's resolution, goal, no? Tapos na yung planning ng church, ang daming natin gustong gawin na improvement. Pero apart from that, kung wala po tayong intimacy from the Lord, kung hindi natin uunahin yung first things first, wala rin pong kwenta. Amen? Bakit? Kasi yung pong ating power, yung ating love, and the discipline that we need to accomplish those great tasks, ay nanggagaling po sa presence ni Lord. Amen? Lagi ko pong naaalala yung sinabi ni Pastor Lothar. Sabi niya, yung pagsiserve mo is just an overflow ng love mo sa Panginoon. If you are lacking that presence, that love, that yung paghanga, yung pag-respect sa Panginoon, wala kapatid, hindi po natin magagawa yung dapat natin gawin ngayong 2026. Amen po? Nakakasunod po ba tayo? So yun po yung gusto kong i-share sa atin ng mabilisan. Before po tayo pasabugin ng mga pamutok. No? Makauwi po tayo on time. No? If we want to build a better 2026, a greater 2026, no? From zero, nag-overflow ng blessing. Build your capacity to connect. Hindi lang ikaw mag-isa, kapatid. Kung kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong. Amen? Build your capacity to carry. No? Kasi kung hindi mo kayang i-carry yan, kapatid, hindi ka bibigyan ng Panginoon nung hinihingi mo. And lastly is the secret. Build your intimacy with God. Amen? Build your capacity through Christ. Hindi sa lakas mo, hindi sa sarili mong galing, but through Christ. Amen? Alam niyo po ba, kapatid, na kahit magdalawa ka ng trabaho, no? Di ba? Kung hindi rin po loloobin ng Panginoon, para ka lang nagpalaki ng sisidlan, pero parehas pa rin ng content. Gets niyo po yun? Di ba? Sa atin, we want increase eh. Sino po ba ang hindi ayaw ng progress sa buhay nila? Pero, kapatid, ito yung dapat ma-realize po natin, na kahit magdagdag ka ng ways for you to earn money, to have this, kung hindi rin po i-bless yan ng Panginoon, yung effort mo. Pinalaki mo lang ang sisidlan. Pero yung content, yun pa din. Amen. Kaya kapatid, build your capacity through Christ. Apart from me, sabi ng Lord, you can do nothing. It's not by our own strength, by our own mind, but by the Holy Spirit. Sabi po ng Lord. Amen. Kaya tumayo po tayong lahat. And let me end with this. No? Sabi po ganyan, your greatest capacity is not the system. No? Hindi yung strategy na meron ka. Hindi yung diskarte, hindi yung gifting na meron po tayo. But our greatest capacity ay nakabase doon sa level of our surrender kay Lord. The more that we surrender to God, the more na makakaya mong buhatin lahat ng blessing and even those challenges na kakaharapin po natin ngayong year 2026. Kapatid, maybe we failed this year. No? Pero mga bagay, goals na hindi natin na-achieve. Maybe, parang tired na tayo. No? Patapos na yung taon, though pasimula ang year 2026, pero parang pagod ako. Diba? Maybe, we are also questioning yung ating pong calling. Lord, tinawag niyo po ba talaga ako? Lord, am I really a Christian? No? Pero, tingnan niyo po yung grace ng Panginoon kay Peter. Even though tinatwa niya si Lord, hindi niya po siya kinondem. Pinakain pa niya eh. Pinag-ready pa niya ng almusal. And then sabi niya, Peter, mahal mo ba ako? Yun ang tanong ni Lord. Peter, mahal mo ba ako? And then sabi ni Peter, oh Lord, sabi niya, then feed my flock. Diba? 4 na beses po yun. Feed my flock. No?
take care of my sheep. Amen? So yun po yung inano ni Peter. Kaya, mga kapatid, ito lang yung tanong ni Lord sa atin eh. Mahal mo ba ako, anak? Mahal mo ba ako, anak? If you do, gawin mo to. Amen? Sabi ni Lord, gawin mo to. Mga kapatid, the mission and the purpose, bakit po tayo tinawag ni Lord, hindi lang para pagandahin ang buhay po natin. But pagpus, meron pong mag-benefit na iba dahil sa buhay po na ito. Amen? Kaya ngayon year 2026 kapatid, before ka po mag-set ng iba't ibang goals sa aspeto ng buhay mo. Merong nag-goal, makabili ako ng ganito. Merong nag-goal, makasave ako ng ganito. Merong nag-goal na maging ganito na lang yung weight ko. No? Meron nag-goal na makapunta sa ibang bansa. And so on and so forth. Pero kapatid, ano ba yung gustong i-goal ng Lord, no? Para sa buhay mo this year 2026? Yun po yung tanong natin. Lord, ano po ba yung plano mo sa akin this year 2026? Isip po natin yung plano ni Lord para sa atin. Amen. Kasi alam po, hindi siya yung putyo-putyo na maliit lang pag si Lord ang nagsabi ng papagawa niya for us. Kaya kapatid, ito yung reminder sa atin. I-build mo yung capacity mo, kapatid. Kasi from zero, gusto ni Lord i-overflow niya yung buhay mo. Makita sa buhay mo na God is really alive. Amen? Pag tinignan ka, makikita, buhay talaga ang Lord. Kasi pag tinignan ka pa lang, nag-overflow na yung presence ng Lord. Amen? Kaya kapatid, whether estudyante ka, single ka, married ka, may anak o walang anak, ang dapat po natin itanong, Lord, anong plano mo? Anong gusto mong gawin ko this year 2026? Amen. And with that, kailangan po natin mag-prepare by building our capacity. Amen. Build your capacity. Na pag binigay na ni Lord yung pinag-pray mo, you will not be broken. Pagkagaya ng net, you will stay intact. No? Kasi po, pag binigay ni Lord na hindi po tayo ready, baka mawala ka pa kay Lord. Amen? Nawawala na, nagwawala ka. Amen? Kaya mga kapatid, tayo po ngayon tumulong sa ating Panginoon. Father, maraming salamat sa mensahe mo for us tonight. That we must build our capacity, Lord, to connect, to carry, and through you, Lord God, through Christ, O Lord. Maraming salamat po. Lord, tulungan niyo po ang aking mga kapatid na nandito, nire-represent ang bawat pamilya na meron sila. Lord, I pray that you will indeed build our character, our integrity, our skills, Lord, our knowledge, our wisdom and understanding, Lord, para po ma-carry namin the heavy, Lord, the responsibility of the blessing na ibibigay niyo po sa amin. Lord, bless mo po ang mga magulang, ang mga estudyante, ang mga kabataan na narito. Lord, our professionals, our businessmen, Lord God, even the housewives, so Lord, ang aming po mga grandmothers, grandfathers, Lord, I pray, Father, that you will enlarge their territory. At Lord, in that process, mas lalo po silang lumalim, lumapit at mag-surrender sa iyo. Maraming salamat, Lord. Ready mo na lahat para sa amin. You were like waiting for us. Ikaw na lang ang nag-aantay sa amin, Lord, for us to be ready. Para po ma-receive namin the blessing that you have prepared for us, Lord God. Hindi lamang material, Lord, but in the family, Lord, sa aspect po ng relationship, health, Lord, in our physical, mental well-being, Lord God, in our spiritual growth. Maraming salamat po, Lord. Ang panalangin po namin ngayong 2026, tama ang maging simula namin. And you are our great foundation, Lord God. You are our foundation, Lord. Maraming salamat po, Father God. Lord, sa gabi ito,
Come on, right now, mga kapatid, kung meron po kayong mga panalangin sa Lord na yung darating taon na ito, why not say it to the Lord right now? And i-offer po natin lahat ng mga pangarap po natin, mga adhigayan po natin sa Panginoon. And at the end of the day, ang lagi po natin sasabihin is, Lord, let your will be done and let your kingdom come in our lives. Hallelujah. Lord, ito po ang aming panalangin. Your will be done. Your kingdom come sa aming buhay, sa aming pamilya, sa simbahan po ng Trubay at sa bansang Pilipinas. Your will be done and your kingdom come. Maraming salamat, Lord. Thank you, God. Lord, right now I declare wala pong bara, malakid, Lord, sa mga pagpapala mo sa buhay ng aking mga kapatid. Lord, right now, tanggalin niyo po ang mga bagay na ito. Kung meron pong open door at kaaway sa buhay namin, na ito'y nagiging way niya para magnakaw, manira sa buhay namin. Right now, we just close that door, Lord. At nire-rebuke namin ang magnanakaw, Lord, and Satan, Lord, sa aming mga buhay. At Lord, kung meron naman po na kami ay mga mali, kasalanan, or if it's because of us, Lord, kung bakit nasisira, Lord, hindi nasasagot ang aming mga prayer. Lord, right now, I pray in the name of Jesus. Open our eyes to see, Lord, kung ano yung mga dapat namin baguhin, itama sa buhay namin, Lord, para pumaranasan namin yung overflow sa buhay namin. Lord, salamat. From zero, you will overflow, Lord, yung mga anak mo dito, Lord God. Overflowing of your presence, of your love, of your joy, of your peace, of your blessings sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Thank you, God. Lord, maranasan po namin yung overflowing abundance and healing, Lord God. Lord, in the name of Jesus, Lord, that every sickness, every death is broken, Lord, is canceled in the name of Jesus, by the blood of Jesus. Lord, yung mga relationship mag-heal, yung mga puso, yung mga trauma, Lord, mag-heal right now in the name of Jesus. Father God, Lord, we just right now release the people, Lord, na mga nagkasala sa amin, nakabalakit sa amin. Lord, just release that hurt, yung kung mga sinalakit na yan, come right now, just receive the healing from the Lord. Lord, i-heal niyo po ang bawat puso po namin. Tanggalin niyo po yung mga kabigatan, bitterness in our hearts, oh God. We want to start this year ng tama, Panginoon. Wala pong daladalang hinanakit at anumang kabigatan. And we just surrender this to you, Lord. Because God, alam po namin, every time that we surrender to you, lumalaki yung capacity namin, Lord. Because natatanggal yung mga hindi dapat. Lord, those sins, those bad habits, Lord God. Tulungan niyo ang bawat isang, Panginoon, to live, Lord, in a holy life, a righteous life, Panginoon. Set apart for you, Lord God. Lord, tanggalin niyo po yung mga unbelief. Tanggalin niyo po yung mga complaining and murmuring. Lord, tanggalin niyo po, Panginoon, even the idolatry na meron man po sa aming mga buhay. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. We honor you, Lord, and we bless you. Let your will be done in our lives and let your kingdom come. In Jesus' mighty name we pray, Father. Bawat isa po'y magsabi ng Happy New Year. Happy New Year. All glory belongs to God. Pwede po ba natin awitin yung tugal ng glory? Pwede po natin sabihin ng mga ilaw. Bigay lang po natin lahat ng glory kay Lord kasi natapos yung year 2025 and we are here alive. Amen. Ang dami natin problema pinagdaanan, but we are still here, standing in the presence of the Lord. Kaya po, bigay
Hallelujah. I appreciate you all.